Kahapon mga kababayan, anniversary pala ng first couple, yung ating Pangulong Bongbong Marcos and si First Lady Lisa Marcos. 31st wedding anniversary. Ayan po yung puging-pugi nating Pangulo at napakagandang First Lady. Hindi po fake lady or second lady, kundi First Lady. Higawan niyo, Mr. Maravillas. Parang may pinatatamaan ka na naman. Yan man talaga po ang katotohanan niya. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Si Attorney Lisa Marcos, talagang First Lady siya. Walang kaagaw. O diba? Makita niya, Mr. Maravilla, sino yung presidente na may Yung kinukumpir nila mga kababayan, si First Lady Lisa Marcos, doon sa mga naunang presidente mga kababayan, na yung asawa daw, hindi nangingialam. Unang-una si Pinoy wala mang asawa. Diba? Yung sumunod kay Pinoy, sino na yung sumunod kay Pinoy? Si Maudigs. Wala man First Lady yon, mga kababayan. Yung yung First Lady niya, pinalitan. O, diba? Pinalitan ng second lady. So, nakakalito. O, diba? Kaya walang comparison, mga kababayan, sa ating First Lady. Ng totoong First Lady, Lisa Marcos. Ayan po, sabi rito, ng isang nag-post, Hanilet kept the distance and allowed the President to shine and be recognized for his own merits. She never spoke on his behalf. Neither did she get in the way of government dealings. Phila might be the Achilles heel of this administration, making the president look weak and not in control. Yung premise ninyo ng kwento, malabo man po. Wrong narrative. But before natin pag-usapan mga kababayan ito ang ating First Lady, sabi nga natin sa mga previous videos natin, isang beses pa lang na nagpapa-interview kay Katunying, ang dami na agad na naulol, nagkagulo mga kababayan, parang mga palaka na natubigan. Umingay mga kababayan ng todo yung kaharian ng Pinta Kingdom na dalawa ang reyna. Diba mga kababayan? But anyway, before natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip ang ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao dito sa amin. Ito naman po yung aming Innova. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami.
Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nain siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa. Di balikan natin yung mga kwento rito. Kasi 31st anniversary, wedding anniversary ng ating Pangulong Bongbong at si First Lady Lisa Marcos. Ngayon, nag-post sila ng napakagandang picture. Umatake na naman po yung mga inggitiro. Nainggit sila sa ating first couple mga kababayan kasi yung ating first couple, model family po. Napakasaya mga kababayan yung kanilang pagsasama. Kaya yung mga haters mga kababayan, laging may mga sinasabi. Kasi nga, yung kanilang iniidolong pamilya, wasak. O diba? Malayo sa pamilya Marcos. Ang Marcos family po ang model family. Totoong may pagmamalaki ng ating mga mamamayang Filipino. Kasi sila po buo. Sabi nga natin mga kababayan, paano mo maimamanage ng maayos, mapapatakbo ang isang bansa para yan sa church? Kung hindi mo nga maayos yung pamilya mo, di ba? Yung pamilya Duterte po, kaya hindi po maayos eh. Hindi napalaki ng maayos. Tama po? Kaya tingnan ninyo yung kanilang pag-uugali. Asa pa kayo na maayos nila yung ating bansa? Kaya po tingnan ninyo yung previous administration. Malayo po sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na maayos yung pagpatakbo. Kasi nga po, yung previous administration, si Mau Diggs, hindi nga naayos yung kanyang pamilya. Pagkatapos maayos yung ating bansa, asa pa kayo? What about si Inday? Nakita ninyo yung pamilya ni Inday? May picture man lang po si Inday na kasama yung asawa? O nga niya, Mr. Maravillas, ano? Never pa na pinakita ni Inday na kasama yung kanyang asawa. So ano yan? Tama po? But yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, may maayos na pamilya. Ayan pa, very sweet. Sabi dito sa post ni Mrs. Lisa Marcos, spending quality time in celebration of our 31st wedding anniversary. La Union, Philippines, April 21, 2024. O, di ba? Fresh na fresh po yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Mrs. Lisa Marcos. So, naulol naman po yung mga inggitiro sa ating first couple. Kung ano-ano naman po yung mga pinagsasabi. Ang ganda naman ng description dito ng Philippine Star. First Lady Lisa Araneta Marcos shared a lovely photo with her husband, President Ferdinand Bongbong Marcos, as they mark their 31st wedding anniversary in La Union on Sunday. So, 31st wedding anniversary, mas matagal pala kami, mas nauna pala kami, mga kababayan, na nag-asawa ni Mrs. Kaysa sa ating Pangulo, kami 34th anniversary na. So, makikita ninyo ang magandang relasyon ng mag-asawa. Nasabi nga natin, a model to all Filipino families. Kaya po, dahil maayos nila na naitaguyod yung kanilang pamilya, maayos po yung kanilang pagpapalaki sa kanilang mga anak na magiging maayos na mga future leaders natin. Tama po? Kasi po, ang maayos na bansa po, nagsisimula po yan sa maayos na family. Tama? Kasi po, sabi sa itinuro sa atin, elementary pa, family is the smallest unit of our society.
Kaya importante yung pagpapahalaga sa pamilya. Disiplina sa mga anak. Kaya tinanong mga kababayan si Mrs. Lisa Marcos kung kumusta naman yung kanyang mga anak. Maayos naman niya, mga mababait sila. Malinis niya sa katawan, walang tato. Galit na galit yung mga supporters, mga kababayan ng mga Duterte. Kasi yung mga Duterte po, namumulaklak yung katawan sa tato. Parang mga bagong labas sa munti. Tingin nila mga kababayan, pinaparinggan, tinatanong man lang po. Siyempre, yun ang sagot. Yun ang magiging sagot ni Mrs. Lisa Marcos. Kasi tinanong ni Tunying kung kumusta yung mga anak. Maayos naman na niya. Wala silang mga tato. Sa katawan, mababait niya. Hindi ko pa niya nabalitaan na may binugbog sila. Lalong naulol po yung mga supporters ni Maudix at ni Inday. Kanya-kanyang atake po. Tingnan ninyo naman po ang itsura ng mga anak ni President and First Lady Lisa Marcos. O, di ba? Mga kababayan, pati sa pagdamit, maayos sila. Parang mga tawag dito, parang mga K-pop artist. Desente, mga kababayan, sa pananamit. Makikita mo ang napalaki ng maayos. May disiplina. Never na nabalitaan, mga kababayan, na napatrobol at walang tato sa katawan. O, ito yung susunod na presidente. Nakita ninyo ang resulta ng hindi maayos na pagpapalaki ng magulang. Di ba malinaw po, mga kababayan? Kasi po, alam naman po ninyo, si Digong, dalawa yung asawa, hindi napalaki ng maayos. Kaya yan po ang resulta. That is normal. Kaya nga po, palaaway. O tingnan ninyo kung magsasalita. Kasi yung magulang po, walang respeto sa kapwa. Palamura. Sabi nga po ni dating Senador Laila de Lima, nang kuna ng reaction doon sa statement ni Mrs. Lisa Marcos na si cross the line niya. Yung tatayan niya, sabi ni de Lima, walang linya-linya doon. Walang boundary. Walang ethical standard na sinusunod. Tira lang ng tira. Kita ninyo? Gusto ninyo na ganyan ang susunod nating mga leaders na experience na po natin? At tingnan ninyo yung nangyari sa ating bansa. Kaya nga po siya hinahabol ng ICC. At tingnan ninyo yung kinahinatnan, pati ng kanyang mga kaibigan tulad ni Pacquiao. Kasi nga po, birds of the same feather flock together. Walang pagrespeto sa batas. Kaya sabi ni yung latest ngayon na balita, nanawagan uli po si Risa Ontiveros, senadora, sa PNP na seryosohin yung paghahunting kay Pacquiao at iharap sa Senado. At may pending, existing din siya na warrant of arrest sa korte. Tingnan ninyo, mga kababayan. Ito yung gusto ninyo na maging mga susunod na Pangulo? Sabi ng nag-react dito, si Lisa Ligarda, kapag ito ang nakasalubong mo sa madilim na lugar, magtatatakbo ka talaga ng tititili sa takot? Ito po, tingnan ninyo, clean cut. Very clean, mga kababayan. Kaya sabi ng nag-react dito, mga disenteng tao, mga mabubuting anak, mga magagalang at mapagmahal sa magulang. Kasi nga po, napalaki ng maayos, buo yung pamilya. Yan po, tingnan ninyo naman Pagkatapos, i-accuse lang ng dating Pangulong Maudix na mayroon tayong Pangulong adik, bangag. Tingnan naman ninyo
kung may mga sinyales na nagagamit ng pinagbabawal na gamot? Malayo po, mga kababayan. Ito. Sabi dyan, Duterte case sparks debate. Na-report pa, Philippine Star, BBC, The Independent. During the campaign yata yun, mga kababayan. Tingin ninyo, nasa tamang katinoan. Kayo na yung humusga, mga kababayan. Kaya pati yung mga supporters nila, pari-pareha sila ng pananaw. Hindi maayos yung kanilang pananaw sa buhay. Tingnan mo to, mga kababayan. Sabi dyan ni Mr. Sasot, nag-react siya kasi nang sabihin ni First Lady Lisa Marcos na siya is a guy. Di ko niya alam na lalaki pala niya yan. Ngayon, rumishback si Sasot dito. Pinost niya 16 hours ago. Sabi niya, and you are a First Lady? Yan na naman ang problema dito. Sa itsura, matanda naman talaga. At lahat, mga kababayan, lahat ng tao tatanda. Pero ito, at least, totoong First Lady. Ito, fake lady. Di ba, mga kababayan? Tapos sabi rito ng isang netizen, lakay, parang troll ito, mga kababayan. Hanilet kept the distance and allowed the president to shine and be recognized for his own merits. She never spoke on his behalf, neither did she get in the way of government dealings. Phila might be the Achilles heel of this administration, making the president look weak, not in control. Gusto ninyo kasing palabasin si Mrs. Lisa Marcos, yung nagdidikta. Yun na nga po yung in-address doon sa interview ni Katonying. Kasi yan ang mga sinasabi ng mga marites na vloggers. Anded desaya daw, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Malayo man po, makikita naman po ninyo kung ano yung mga nangyayari. At saka si Hanilet po, di man pwedeng maging First Lady at mangialam. Wala siya sa lugar. Alam naman natin na pangalawang asawa, mistress po, mistress. Querida, naintindihan na ninyo, kabit. Mabuti nga, mga kababayan, siyempre, alam naman ni Hanilet ang lugar niya sa buhay ni Digong. Siyempre, mananahimik na lang po. Kasi pag hindi, ang magwawala yung mga anak ni Digong mismo sa unang asawa. Di ba? Naintindihan na ninyo? So malayo, mga kababayan, na magkaroon ng comparison yung dalawang family. Kasi yung nauna, yung previous administration, walang maayos na pamilya. Makikita namin ninyo, wasak yung kanyang pamilya, and then so, yung kanyang mga anak, hindi na pa laki ng maayos. Kaya tingnan ninyo, pati sa kanilang mga pananalitang kanto. Tingnan naman ninyo sa kanilang mga itsura. Mag-behave sila, mga basaguliro. Napakalinaw, mga kababayan, sa mga itsura pa lang, malayo. So kung ano yung kanilang makikita natin sa kanilang itsura, iyon na mismo ang minamanifest ng kanilang mga pag-ugali. Walang breeding na maayos, mga kababayan. Paano natin iasa ang ating bansa sa ganong uri na mga tao? Yan ang question. Malaking katanungan, mga kababayan. Gusto ninyong maayos na bansa, gusto ninyong ilagay na mga leaders, hindi nga maayos yung kanilang pamilya. Paano mo maaayos ang bansa na pamilya nga lang, the smallest unit of our society, hindi mo naayos? Naintindihan na ninyo, mga taga Finta Kingdom, balibasa mga kulto kayo. Ang kulto po, mahirap pa intindihin. Ngayon, si Larry Gadon, mga kababayan, nagsalita na rin. I support niya First Lady Lisa Araneta Marcos. Sabi niya rito, of course, masakit talaga. Ayon, dahil unang-una, si First Lady ay nakita niya kung paano ang hirap na ginagawa, ang sakripisyong ginagawa ni President Bongbong Marcos upang maisaayos ang ating mga suliranin, ang tinatahak nating mga challenges dito sa bansa. And still, mayroong mga tao
na supposed to be ay kasama nila at nag-cooperate sa kanila and tinatahak yung parihong direksyon ng gobyerno. Italiwas naman ang ginagawa. You see, mga kababayan, pakinggan natin yung kanyang sinabi, mga kababayan. Madali lang po. Ulitin natin, mga kababayan, yung i-replay. I sympathize with First Lady Lisa Araneta Marcos. I understand how she feels. Dahil kasi yung mga pangyayari ngayon at yung mga nakaraan pang mga pangyayari ay talaga nagpapakita na masakit para sa kanya. Dahil unang-una, itong sukdulan, itong nangyari sa Tagum kung saan yung sinasabi nila na peace rally and prayer rally, hindi naman ganun ang kinalabasan, kundi naging destabilization rally. Dahil na saan ka ba naman nakakita na prayer rally, pero kung ano-anong masasama pinagsasabi nila against President Bongbong Marcos and kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Of course, masakit talaga yon dahil unang-una, si First Lady ay nakita niya kung paano ang hirap na ginagawa, ang sakripisyo ginagawa ni President Bongbong Marcos upang isaayos ang ating mga suliranin, ang tinatahak nating mga challenges dito sa bansa. And still, merong mga tao na supposed to be ay kasama nila at nagko-cooperate sa kanila and tinatahak yung parehong direksyon ng gobyerno, taliwas naman ang ginagawa. Siguro, I would suggest na si Vice President Inday Sara, na kaibigan din natin at kasama ko sa campaign, re-examine niya yung kanyang posisyon sapagkat the Vice President should be one with the President. Tama. In facing the challenges of our country. Magka-unity dapat yan ay samahan niya ang Presidente, hindi taliwas sa pagpapakita ng suporta. Talagang yung yung nangyari, marami pa mga instances na nakita natin na si BP Inday Sara ay nadadala doon sa mga nasa paligid niya na siguro ay kung ano-ano mga sinusulsol sa kanya. Kilala ko naman si BP Inday na mahusay naman ang pag-iisip at siguro ay hindi lamang niya nare-re-examine kung ano dapat yung position niya sa mga bagay-bagay na yan. Kaya ako ay si First Lady ay talagang nasaktan dyan sapagkat alam nyo naman, sa loob ng napakaraming taon ay sinuportahan niya si President Bongbong Marcos. Hindi lamang yun. Isipin nyo ng kanyang minahal at pinakasalan at sinamahan sa buhay si President Bongbong Marcos. At that time, nagdapang-dapa ang mga Marcos. Dapang-dapa, talagang gupong-gupo. Yung panahon na yon ay doon niya sinamahan si President Bongbong Marcos. Kaya, sa mga pangyayari na yun, na nakikita niya na ginagawa naman ng lahat ng ating Presidente upang ang ating bansa ay maiahon. At merong tao na dapat ay kasama niya sa pagbabangon ng ating bansa ay yun pa ang nakikita na tumataliwas dahil sa mga pangyayari, mga sulsul, mga kung ano-ano, mga plano ng ibang tao na sa paligid niya. Kaya ako ay sympathize with First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayan po mga kababayan, malinaw ang mensahe ni Gadon. So si Atty. Gadon ay parang binibigyan pa niya ng chance si Inday. Pero si Mrs. Marcos hindi na po, bad shot na po si Mrs. Marcos. Sa tindi mga kababayan ng mga ginawa sa kanyang asawa ng tatay ni Inday. At si Inday sumama not once but twice doon sa mga rally na hindi naging prayer rally na nga yung tawag.
ni Atty. Larry Gadon, yung prayer rally niya sa Tagum, kahit yung dito sa Maynila, sa Liwasang Bonifacio, hindi prayer rally, kundi destabilization rally. Talaga pong, sino man po ang First Lady ang hindi masasaktan sa ganon. Pagkatapos, sasalubong pa si Inday sa ating Pangulo pagdating. Matapos mga kababayan na pumunta siya doon sa rally na nananawagan para sa resignation ng kanyang asawa. Di ba? Ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.